So hello no, ngayon pag-usapan itong tungkol sa pera at sa salita ng Panginoon. Ang diferensya ng dalawa. Halimbawa, sa isang public market, sa plaza, o saan man na mga lugar na maraming mga tao. May isang tao na pumunta doon, nangaral sa salita ng Panginoon, dala ang microphone, speaker, at tumayo doon sa tabi ng kalsada or sa mga plaza, maraming mga tao, at ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon. Ipinapangaral nila ang repentance. Ipinapangaral nila ang pagtawag sa mga tao upang magbalik sa Panginoon. Ipinapangaral nila si Kristo. Ipinapangaral nila ang opportunity, ang pagkakataon. Ipinapangaral nila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngunit, may napansin ba kayo? May mga taong nangaral ng mga ganyan, ngunit ang mga tao hindi nakikinig. Dumadaan-daan lang yan, cross-cross. Napapansin nyo ba yan? Hindi nakikinig. Kung mayroong makikinig, iilan lamang yan. Ay dalawa, tatlo, apat. Sa ilang tao ang nandyan. Hindi sila nakikinig. Dinadaan-daanan lang yan. Ngunit, ito ang pagkakaiba. Halimbawa, may isang tao na makamundo. Pumunta doon, dala pa rin ng speaker, microphone, nangaral at nagsalita patungkol sa opportunity, business tip, negosyo, paano yumaman, paano mag-sideline, extra income, paano kumita, paano magkapera. Napapansin nyo, pag yung mga taong yan lalapit, mangaral, magsasalita, ang mga tao nakikinig. Nakikinig ang mga tao. Yan yung sinasabi nila, when money talks, everybody listen. Nakikinig. Bakit? Ang mga tao kasi, hindi nila kailangan ang Panginoon. Bakit? Kasi nga, kung lalapit sila sa Diyos, wala silang mapapala, kundi paghihirap. Maraming bawal. Ang gusto nila pera, kung paano yumaman makaahon sa hirap. Wala silang pakialam sa mga pangako ni Kristo na inilaan niya sa mga taong sumusunod at nagmamahal at umiibig sa Kanya. Wala silang pakialam doon. At hindi yun ang kanilang habol. Ang kanila pera. Ngunit, yung taong mangaral sa salita ng Panginoon, dumadaan-daan lang sila. Bakit hindi sila nakikinig? Kasi nga ganito. Ayaw nilang makinig. Kasi nga ayaw nilang mabago. Ayaw nilang malaman ang katotohanan na siyang dahilan upang sila ay magbalik loob sa Panginoon at baguhin sila ng Diyos. Takot sila noon. Takot silang malaman ang katotohanan patungkol sa kalooban ni Kristo at sa ating Diyos. Takot silang malaman. Kaya mas pinipili nila na mananatili na lang sa simpleng buhay na malayo ang Panginoon sa kanilang puso. Yun yung gusto nila. Ayaw nilang paglingkuran ang Panginoon. Kahit pa sinasabi na naglingkod man kami sa Panginoon, naglingkod kayo sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng inyong mga labi, ngunit malayo ang Panginoon sa inyong puso. Hindi nyo malilim lang ang Diyos. So ganitong sistema. Ayaw nilang makinig kasi nga yung mga puso nila pinapatigas ni Satanas upang hindi sila makinig sa katotohanan, upang hindi nila malaman ang totoo, upang hindi sila makawala sa kadiliman, hindi sila makawala sa kapangyarihan ni Satanas, sa trap ni Satanas. Ayaw nilang magbago, ayaw nilang mabago. Ngunit kung mga mangaral patungkol sa mga opportunity at pera, business tip, mga ganito, ganyan, ang mga tao nakikinig. Ganyan nililinlang ni Satanas ang tao. Ganyan niya ginagamit ang kapangyarihan upang ang mga tao ipapriority nilang habol yung mga bagay na hahantong sa kawalan. Yung mga bagay na hahantong sa kawalan na wala kang mapapala. Mapakinabangan mo lamang yan dito sa mundong ito. Pagkatapos niyan, tapos na. Ikaw naman
ang haharap sa Panginoon. At doon mo malalaman ang totoong buhay. Nililin lang ni Satanas ang mga tao sa mundong ito. Mas pinapaniwalaan nila ang kasinungalingan kaysa mismo sa katotohanan. Kaya namumuhay sila dito. Anong pipiliin mo? Si Kristo or ang pera, business, kayamanan? No one can serve two master. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na tayo ay tinubos ni Kristo. Tinubos niya tayo upang tayo ay maligtas at malayo sa naghihintay na puot at galit ng Panginoon. Naghihintay ng kaparusahan sa mga taong hindi umiibig sa Diyos. Huwag nating sayangin. Tinubos tayo ni Kristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kung ito ay sayangin natin dahil lamang sa paghabol natin sa mga bagay sa mundo nito, nahahantong sa kawalan, wala tayong kwenta. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.